Ayan po mga kapatid, narito naman po ako at magbabalik at merong ituturo sa inyo. Ayan, ng panibagong aral. At may nag-request sa akin na isang masugid na taga-subaybay at ang sabi niya sa akin, ito yung sabi niya sa akin, Idol, ano po ba ang pamamaraan upang mapaalis ang mga elemento dito sa aming bahay dahil dahil gusto po naming mapaalis ang elementong ito. Yan. At yung sabi po ng manggagamot ay may elemento daw ang bahay nila, namumroblema sila mga kapatid dahil ang sabi ng manggagamot ay mayroong elemento daw na nakalukob sa kanilang bahay. Ayan. At namumroblema sila sa isang manggagamot dahil naniningil sila ng mahal at hindi nila kaya ang kanilang presyo sa pagpapaalis ng mga elemento sa bahay dahil gagawin yon ng manggagamot at riritualan yon at mahal ang kanyang singil. At ang sabi niya sa akin, ano po ang magandang gawin at ano po ang mga kasangkapan para mapaalis at mapalayas ang mga elementong naninirahan dito sa aming bahay. Ito po mga kapatid, maganda pong topic iyan mga kapatid, lalong-lalo na sa mga taong walang kakayahang makapagbayad sa isang manggagamot, lalo na mga malalaki ang kanilang singil. Ayan, at kalabanan ang karamihan ngayon sa mga manggagamot ay pangmalakihang singil talaga ang kanilang ang kanilang hinihingi sa kanilang pasyente o kliyente nila, kaya wala silang pangbayad. Ito lang naman yung kapatid, simple lang ang inyong pamamaraan. Ito po ay itinuro sa akin ng aking mga ninuno, yan, na mga manggagamot dati, na mga babaylan po yan, kung paano magpaalis ng mga elemento sa bahay at mga negatibo ay hagip yan. Mga elemento, espiritu, mga engkanto ay hagip yan mga kapatid. Ang kailangan nyo lang mga kapatid ay uling, insenso, kamangyan, bawang at saka yung paminta. Ayan po. Ang pamintang dahon ng laurel. Ayan. Ito mga kapatid, ang unang-unang gagawin niyo ay maglilingas po kayo at dagdagan nyo na rin po ng asin. At maglilingas po kayo ng ng bagahan. Ayan, lilingasan po ninyo yung bagahan at ilalagay po sa sa inyong ginagamit na pausukan at aking ipapakita saglit lang mga kapatid. Ayan na mga kapatid, at kunyari ito yung bagahan mga kapatid. Lalagyan po ninyo ito ng maraming baga at maglilingas po kayo dito. Pag marami na po yung baga dito sa ibabaw, yan, at maghanda po kayo ng tinatawag na mga kapatid, na bawang. Yan, ang bawang, ang dahon ng laurel, tsaka yung asin, tsaka yung lana ng niyog o langis ng niyog, at tsaka yung tinatawag na kandila na galing sa simbahan. Ito mga kapatid, pag nakabili na kayo ng insenso, kamangyan, bawang, at insenso, kamangyan, bawang, at laurel, at asin, at kandila, anim yan silang sangkap, at saka palaspas. Yan po. Pag nakumpleto na po ninyo yung mga kapatid, ay ay ilalagay po ninyo dito sa bagahan ang lahat ng sangkap na yan. Ang bawang po ay dudurugin po ang bawang dahil po yan, ang bawang ay nakakapagtaboy ng mga aswang, ang tinatawag na mga bawang. Ito at kung ano ng mga purpose ng insenso, kamangyan, bawang, ang dahon ng laurel, at ang kandila sa simbahan, at asin. Yan lang po mga kapatid, at palaspas. Ayan.
Unang-una po mga kapatid, ang tinatawag na mga insenso at kamangyan, yan po mga kapatid ay pangtaboy ng mga espiritu, elemento. Yan rin po ay ginagamit pag may sinasapian dahil yan po ay yan po ay lalayas po talaga ang ang mga masasamang elemento, espiritu o mga masasamang espiritu na sumasapi sa pasyente. Dahil yan po mga kapatid, pag wala po kayong pinapausok na insenso at kamangyan, hindi po kikilos yan ang mga yan dahil yan po ang insenso at kamangyan ay pinangingilagan yan ng mga espiritu at mga mga masasamang elemento yan at lalayas yan. Ang asin naman po mga kapatid ay takot ang mga engkanto sa mga tinatawag na asin. Yan, takot yan. Dahil pag once na sinabuyan natin, yan kunyari sasabuyan natin ang mga paligid natin ng asin, ay ang mga engkanto po niyan ay masasaktan po yan ang mga engkanto. Dahil pag natamaan yan ay ang kanilang balat ay parang nasusunog ang kanilang balat sa asin. Dahil ang asin po ay sagrado at nakalagay din po yan sa Biblia. Ang asin na yan ay sagrado talaga yan na hindi dapat paglaruan o ikakalat-kalat kung saan. Dahil yan pag nadaanan ng elemento yan at nasaktan, gagantihan kayo yan. Ayan po ang asin. Ang laurel naman po ay nagtatanggal ng mga negatibong enerhiya sa inyong bahay, tulad ng mga tulad ng mga sumpa na nasa loob ng inyong bahay. Kaya minsan yung mga tao ay nagkakagulo-gulo, nag-aaway-away. Yan po ay may tinatawag na sumpa yan. Yan po ang mga nagtataboy ang dahon ng laurel dahil nagbibigay rin po ito ng halimuyak at at mabango po yan pag nilagay ninyo sa sa may mga bagahan. Yan. Ang naman po mga kapatid, ang tinatawag naman na bawang ay yan po ay pinangingilagan ng mga aswang. Kasi pag naaamoy po ng mga aswang yan at nakasama sa mga sangkap na aking binabanggit, ay naduduwal po yan pag naaamoy nila at susuka yan sila at dudura yan pag naaamoy nila yan. Ang tinatawag naman na palaspas, yan din po ay isang sangkap para mas lalong lumayas ang mga masasamang espiritu o elemento sa inyong bahay na nananahan. Ayan. At ang last mga kapatid ay ang kandila. Kahit kandila na nasa inyong altar, yung mga upod na nagamit ng kandila sa simbahan, ayan po ang inyong gagamitin. Ihahalo po ninyo yan dyan sa ganito. Yan. At uusok po yan kasama ang ilagay ninyo ang langis ng niyog. Uusok po sabay iikot nyo po mga kapatid at papatungkulan nyo na kung sino man ang mga nananahan dito sa bahay namin ay ako po ay humihingi at kinakausap ko po kayo na naway umalis kayo dito sapagkat kami ay naninirahan dito. Ganito ganyan. Tapos kakausapin ninyo ang mga elemento dyan sa inyong bahay. Tapos ang mga kapatid, ang mga pinausukang yon ay uusok yon mga kapatid. Lalagyan ninyo ng insenso at kamangyan. Iikot po ninyo ito sa inyong loob ng bahay. Iikot ninyo dyan sa sulok ng bahay, sa haligi, sa sala, sa CR, sa kwarto. Ayan, sa itaas, kung may terrace man kayo, second floor, iikot po ninyo yan hanggang sa labas mga kapatid. At iikot ninyo ng 6 na ikot sa inyong bahay na nakapausok hanggang at ikapito ay pabalik para hindi na sila makakapasok at maliligaw na po sila na hindi po sila makakapasok sa inyong bahay dahil nakasilyo po yan ng inyong mga pinaghaluang mga sangkap na mga halamang gamot at mga insenso at kamangyan at yung mga kung anumang sangkap sa mga langis na inyong hinalo ay hindi po nababalik ang mga elemento diyan sa inyong bahay. Magdadasal din kayo ng kung ano ang inyong mga dasal na naway wag na kayong bumalik dito o umalis kayo sapagkat kaming naninirahan dito. Kasi po mga kapatid, habang may dala-dala po kayong insenso
at mga kung ano mang mga sangkap na pampausok mga kapatid. At kung naririnig po ng mga engkanto yan, kung may mga masasamang elemento, espiritu, ay nakikinig po yang mga yan. Napapag-usapan din po yang ang mga ang mga elemento na kung mabuti ang inyong pagtrato diyan at maganda ang inyong pakikipag-usap sa kanila, ay kusang aalis po yan mga kapatid pag kumpleto yung sangkap na aking itinuro sa inyo. Dahil ang mga engkanto po mga kapatid ay napapag-usapan din po yan na kung sakaling ay umalis, aalis po sila sa inyong bahay at hindi na po muling babalik. Ngunit mayroong mga engkanto naman po na mga matitigas ang ulo, may mga elemento na kaya kung may minsan na hindi talaga na ganun pa rin ang nangyayari at parang matigas ang elemento na yon, ay tumawag na po kayo ng mga albularyo, na mga tinatawag na albularyong legit po mga kapatid, hindi yung mga bulahang mga manggagamot. Yan, tulad nung nagsabi sa akin na may mga elemento daw, ito lang ang sikreto niyan. Ituturo ko sa inyo ito na walang bayad. Yan po mga kapatid, dahil sinisingil po sila sa pagpapalayas lang ng kanilang sa pagpapalayas lang ng mga elemento sa bahay ay 7,777 ang kanyang sukot ng isang manggagamot. Ayan, 7,777. Ito lang, ganito lang yan kapatid, ganyan lang yan kadali. Sa mga gustong matuto sa pagpapaalis ng mga elemento sa bahay, ganito lang yung ritual. Ayan, maraming pamamaraan mga kapatid ang pagre-ritual na pagpapalayas ng mga elemento, espiritu sa bahay. Mga ritual yan. Ito lang ang mga simpleng ritual lang. At dasal, ayan, dasalan ninyo ng San Benito, yung Crux Sancti Pater Benedicti. Yung Latin po na dasal ng San Benito ay lalayas po yan sa inyong bahay ang tinatawag na mga espiritu na nananahan dyan. Dahil po mga kapatid, pag meron pong mga elemento, espiritu na nananahan sa inyong bahay o nakikitira o tinatawag na lumon, ay meron ang inyong pamilya po ay nagkakasakit. Yan, nagkakasakit po yung mga yan. Nagkakagulo po ang inyong pamilya, lagi po kayong nag-aaway-away, hindi po kayo nagkakasundo kasi ayaw po ng mga yan na maiingay. Ang mga elemento po ay hindi po sanay sa mga taong maingay, kaya minsan pinapag-aaway-away ang mga yan ng mga elemento. Kaya itong mga sangkap na aking itinuro sa inyo, gawin ninyo ito, tested ito, wala pong bayad, wala po tong bilang tulong ko po sa inyo na may matutunan kayo ngayon sa di na po kayo kailangan magbayad. Lahat po tayo pwedeng makapagpapalayas ng mga espiritu, elemento, lahat po tayo may karapatan na makapagpapalayas, makapagpapagamot. Depende din po 'yun kung nasa ng inyong pananalig at pananampalataya. Ayan lang ang ko sa inyo, na mag-insenso po kayo at may insenso kamangyan at lang lahat ng sangkap na ito para po hindi na po muling makabalik. Ito po, tandaan na, pagkatapos ninyo mapausukan sa loob sa inyong kusina, saan man, sa sala, sa kwarto ninyo, ay ilabas po ninyo at iikot po ninyo ng 6 na ikot, tsaka 7. Yung papito ay pabalik para masilyuhan ng inyong bahay na hindi na makakapasok ang lahat ng mga espiritong mga ligaw o kung anuman na mga kaluluwa dyan na gustong manahan sa inyong bahay, lalo na sa mga malalaking bahay na matagal nang hindi tinirahan ng tao at biglang tinirahan, ay marami po dyan mga multo, mga kung anumang mga kaluluwang ligaw na nanirahan dyan sa mga bahay na ganyan. Kaya ayan lang po ang aking ang inyong ilalagay lang dito sa may baga, insenso, kamangyan, dahon ng laurel, ayan, at asin na kunti. Ayan, asin na kunti. Tapos tinatawag na palaspas at kandila na nasa simbahan. Ayan po, 7. Ayan po, mas maganda po ang 7 sangkap na yan, malakas. Yan, at pangtaboy po yan sa mga negatibong enerhiya, masasamang espiritu, yan, sa mga masasamang elemento, ayan, at sa mga aswang po, sa mga pinangingilagan po ng aswang ang amoy ng bawang pag isinunog.
ang amoy po niyan sa mga tayo yung mga tao ay mabango po yan, ngunit sa amoy ng mga aswang ay nakakasulasok po ang amoy niyan. Mabaho po yan sa kanila. Ang amoy ng bawang na yung isinunog. At mag-uusok 'yon at at lalayas na po yung mga negatibong enerhiya sa inyong bahay at parang gagaan po ang aura niyan. Kasi po kung sa ibang mga manggagamot po, base sa aking mga experience lang, kung ang bahay ay may mga negatibong enerhiya mga kapatid, ay pagpasok ko pa lang sa bahay ay napakabigat po ng aking katawan, parang masama ang pakiramdam. Yan po ay may mga negatibong enerhiya dyan na ang mga lumang mga gamit na hindi na pinagpagamitan ay inyo nang itapon, tulad ng mga kalat, tulad ng mga resibo, kung ano-ano ay itapon ninyo yan, dahil yan po ay nagbibigay ng mga negatibo sa inyong pamumuhay, tulad ng mga resibo na yan, tulad ng mga damit na hindi na ginagamit, na naka-stock lang, ay kung pwede ninyong ibigay sa inyong mga kapitbahay o sa mga tao na nangangailangan ng damit, ay ibigay na ninyo para yung mga negatibo sa inyong bahay ay hindi na po pumasok at di na po manahan ang mga kung ano-anong mga enerhiya o mga elemento diyan sa inyong bahay, at panatiling malinis ang inyong tahanan. Yan lang mga kapatid ang aking ituturo sa inyo ngayon. Yan, sa nag-avail pala sa isang kaibigan nating sundalo na si Bro Herson, yan, na kinumbinsi niya ang kanyang pinsan na kumuha ng pangontra sa akin. At ginawa ko kagabi at binasbasan ko kanina, kinonsagrahan ko at pina-LBC ko na ngayon. Ma'am Catherine, ay ako po'y nagpapasalamat at nagtiwala kayo sa akin sa pagpagawa ng iyong pangontra. Yan po, kumpleto po yan ang pangontra na inyong 3 pangontra yan, napa-LBC ko na kanina. At sakto may nabasa akong request sa aking cellphone, kaya tinapos ko na muna ang aking mga gawain dito sa bahay, ay wala naman akong pasyente at nag-vlog na ako. Ayan, sa mga gustong mag-request dyan na kung anong topic about sa ay gagawa natin ng paraan yan, itatopic natin, mananaliksik tayo sa Google para para maitalakay natin sa inyo mga kapatid. At kung nagustuhan po ninyo ang bidyong ito, ay paki-share na lang po sa ating sa mga nanonood. Yan, sa mga hindi alam o walang perang kakayahan, walang kakayahan makapagbayad sa isang manggagamot o pang makapagpaalis ng mga elemento, yan, yung mga elemento o mga espiritu sa kanilang bahay. Gawin po ninyo yan mga kapatid, wala pong bayad yan, di na po kayo magbabayad ng kahit ilan libo, 10,000, basta sundin nyo lang ang pamamaraan na yan. At po mga kapatid, sa ibang mga manggagamot ay hindi po nila tinuturo yan, dahil pag once na itinuro nila yan, mawawalan sila ng kita, walang magpapagamot sa kanila. Ako mga kapatid, ang sa akin, hindi ko naman ikakayaman ang mga na yan, ang mga pamamaraan na yan, at ibabahagi natin ang mga sikreto o teknik na tinuturo sa akin. Kasi mga kapatid, ang yung tinatawag na mga tihol, tihol yan dito mga kapatid, yung tinatawag nilang mga gabay na mga espiritong mga dating na mayapang manggagamot. Yan po mga kapatid ay isa rin yan sa mga nagtuturo sa akin kung paano gagamutin ang pasyente, kung ano ang mga sangkap, kung ano ang ilulunas at ilalapat sa pasyenteng yan. Yan ay sinusunod ko mga kapatid, dahil sa tutuusin mga kapatid, nakadepende naman po sa paniniwala ng ating pasyente. Kung naniniwala sila sa manggagamot, sa mga taong gumamot sa kanila, ay gagaling po sila. Nakadepende po yan sa paniniwala mga kapatid. Merong iba na nagpapagamot lang, inaasa nila sa manggagamot ang kanilang sakit at karamdaman, ngunit hindi nila tinutulungan ang kanilang sarili. Mga kapatid, wag po ninyong iasa sa isang manggagamot. Kami po mga kapatid, ginagamot namin at ginagawa namin ang obligasyon para
para gumaling kayo. Ngunit tulungan din ninyo ang manggagamot at magtulungan din kayo na naway gumaling ka. Ipagdasal mo rin yung sarili mo mga kapatid, hindi yung iaasa ninyo. At kami lang ginagamot namin kayo. Yun lang mga kapatid ang aking ang aking turo sa inyo. Ayan, marami pa po akong mga ituturong mga ritual about sa mga ginagawa ng mga babaylan. Ayan, ako mga kapatid, hindi po ako nag-aaral ng mga ganitong ng mga ganitong pamamaraan. Ngunit sa tuwing pag naggagamot po talaga ako mga kapatid, ay tinatanong ko muna sila bago magpagamot sila, ay tatawag muna sila sa akin para pagka kinaumagahan ay ready na mga kapatid. At yung mga ancestor ko na yon, yung mga nagtuturo sa akin ng manggagamot, yung mga na yan, ay tinuturuan ako kung paano ang pamamaraan ng paggamot sa mga ganyan, kung anong halamang gamot, ang mga ilalapat o igagamot sa aking pasyente. Ayan. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Naway magustuhan po ninyo ang aking bidyong ito. Yan, hanggang dito na lamang po, at binabati ko po kayo ng magandang hapon sa lahat, sa mga aking mga kakilalang mga manggagamot, antingero, antingera. Yan, mga supremo, mga suprema. At ang lahat ng nagtatahak at lahat ng nagtatahak ng lihim ng karunungan, ay binabati ko po kayo. Naway na sa ligtas po tayo palagi, at piliin po nating tumulong sa ating kapwa na walang hinihinging kapalit mga kapatid. Dahil wag po nating sanayin ang ating sarili sa pera. Dahil ang pera po na yan mga kapatid ay po yan. Ako mga kapatid ay conforme lang din ako at kontento ako kung ano nandyan. Ayan, hanggang dito na lamang po, at God bless.